Iginiit ng kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy na isang harassment o panggigipit ang isinampang sedition case ni PNP CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III. Yan pag kayo nakasuhan dahil kayo yung agresibo eh. Tapos ngayon nakasuhan kayo, General Torre, sasabihin yung ginigipit kayo. Ha? So, ibig sabihin, parang ang dating sa ang gusto nyong palabasin, gawa-gawa lang yung kaso, ganon. Kasi hindi ka naman po makakasuhan kung talagang hindi mo ginawa. Tapos ngayon, ang palagi pong depensa nila, ginigipit daw sila. Ikitang-kita doon sa rambulan sa KOGC kung sino yung bastos. Nireaksyonan ko po yun ng mga nakaraan na ang kapulisan po natin binuhusan ng kulay brown na tubig. Sabi pa nila sa Bisaya pa, pasaw daw, pasaw. O, yung mga tira-tirang kanin, tinik ng isda, manok, inahalo-halo na dyan sa tubig. Iba na yung amoy nun, mabaho yun. Tapos, yun yung pinapakain sa baboy. Kung wala kang pambiling pagkain ng baboy, pwede mo ipakain yun. So, yun yung hinagis doon sa ating mga kapulisan. Greg ka rin, shoutout po And then, ang palaging nagsasabi na ginigipit sila, yung kampo ng mga manyakis na si Kibuloy. Oh. Pero kung titingnan natin, ang pulis po natin, hindi po nangunguna sa gulo. Sila po ang agresibo. Sila ang nangbubuhos ng maduming tubig sa ating kapulisan. Minumura pa ang ating kapulisan. Sinisigaw-sigawan pa. Inaakusahan pang nagra-rugby yung ating kapulisan dyan sa loob ng kingdom. Inakusahan po nila. Sila ni Jiggy Barra. Yung pulis natin, syempre, malinis yung KOGC, nire-respeto nila yung lugar. Ang ginawa po ng ating kapulisan, imbis dudura sila dyan sa lupa, ang ginawa nila, kumuha sila ng isang mineral na walang laman, doon nila dinura yung dura nila. Bilang pagrespeto sa lugar. Ngayon, binidyohan ng KOGC. Ang sabi nila, anong tawag doon? Yung hinihigop rugby. Nagra-rugby daw yung mga pulis. Kita mo yan na kasinungalingan? Diba? Kasinungalingan talaga yan. May camera, pulis ka, magra-rugby ka. High na high po talaga, high na high. Itong mga KOGC members, kulto nga eh. Alam mo pag kulto, lahat po ginagawa, lahat ng kasamaan ginagawa niyan. Diba? Sikreto sila. Pag gumalaw, yung kasamaan nila, sikreto yan, sinisikreto nila yan. Diba? Kaya yung mga kulto na KOGC dyan, wala kayong magagawa, kakalabanin niyo yung gobyerno, hindi kayo uubra. Sabi nyo nga, dadanak yung dugo, isipon nyo pala yung dumanak. Dahil nung nahuli si Kibuloy, nag-iyakan yung mga tanga. Yung sipon, yung iba dito, may iba dyan, sinisipon, yung mga kulto. Pag-iyak, dala sipon. Kadiri! Bakit nyo hinuli si Pastor? Mabait sa amin yan. Yung anak nga namin, kinikiyod-kiyod eh. K.O. Sobrang bait talaga. Member po kasi kami ng Kiyod-Kiyod Kingdom. Ikiyod mo hanggang kaya ng itlog. Chuchu pa yan pag 10 oras ng gabi. Magmasahi-masahi kuno. Dapat may kanta yan. Yan dapat yung sinasabi nyo. Dapat, hindi si Kibuloy yung sinasamba nyo. Sasabihin nyo, hali, 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 hali. Tapos paggawa kayo ng rebulto na malaking titi at may 2 itlog. Yun yung sambahin nyo. Kasi yun yung nababagay sa inyo. Kasi mga manyakis kayong lahat dyan. Sa mga miyembro ni Kibuloy, mga manyakis kayong lahat.
Oh, dapat sambahin nyo yung titi ng pastor nyo. Pagawan nyo ng rebulto. Ha? Kasi yun yung mahalaga, importante. Diba? Pagawa na kayo dyan sa loob ng kingdom. Yung malaking titi at may itlog. Oo. Diba? Kung noon, yung mga kulto noon, baka, rebulto ng baka yung sinasamba nila, kayo ibahin nyo. Titi naman ang pastor nyo. Oo. Kasi yung nakakulong pa yung Panginoon nyo ngayon eh. Oo. Pagawa kayo dyan sa loob. Diba? Sambahin nyo. KO. Luko-luko kayo ah. Laban kina SMNI host Jeffrey Eric Celis, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Israelito Torion at vlogger na si Banat Bay. Ha, Banat Bay. Anyari. Ha. KO. Anyari, Banat Bay. Umiiyak ka. Banat amor. Sabi nga ni Banat Bay, pag walang pera, banatan! Pag binayaran ka, tanggapin at ipagtanggol. Yun yung totoo. Oh. Diba? Bayad-bayad lang. Pag hindi mo sila nabayaran, babanatan ka. Na-remember nyo noon, na grabe yung pambababoy ni Banat Bay kay Kibuloy. Binaboy ng binaboy ng binaboy ng binaboy. KO. Tapos ngayon magulat tayo, biglang, wow, close na sila. Bakit biglang naging close? Isabi mo nga, bulaang ano yan? Propeta ba yung tawag mo kay Kibuloy? Ha? Biglang pinuri. Isa na daw silang pamilya. Ang galing naman, biglang naging isang pamilya. KO. Nakakagulat yan. Diba? Ay, naku po. Tuloy. Ito ay matapos umano nilang pigilan ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Bawal mong pigilan yan. Kasi hindi naman ikaw si Kibuloy na kaya magpa-stop. Tagasunod ka lang ni Kibuloy eh. Tapos gagayahin mo, sasabihin mo, stop! Sabi ko stop, pag sinabi mo stop, stop! Hindi naman ikaw si Kibuloy eh. Okay sana kung ikaw si Kibuloy. Banat Bay ka lang. Isang bayadero. KO. Para klaro lang ha. At pang-ikayat sa mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno. Sa kanilang inihay. Lagyan yung ilong niyan, lagyan ng Google. Matindi yung pangangailangan ni Madam. Kahit pa may make news, pinasok na. May mapakain lang sa pamilya. Yung tinitingnan ko yung ilong, double O na yan eh. Pwede na yan, Google. KO. Hindi, may mga kaibigan din ako mga sabog yung butas ng ilong. Pero hindi naman po sabog yung kanilang utak. No? Hindi naman sabog yung kanilang utak. Yan ba yung mukhang ginigipit? Sus Ginoo ko, Lola. Pagpuyo. KO. In a counter affidavit sa Department of Justice, umaasa ang kampo ni Kibuloy na mabibigyan sila ng due process sa pagdinig sa naturang reklamo. On my part, sa aming mga abogado, nag-uusap-usap na rin kami, isa itong harassment case. Lus-lus na mo, oy. Hindi kami bulag. Nakikita namin. Hindi harassment yan. Kayo yung nangharas sa kapulisan. Ha? Pinagbintangan nyo pang nagdodroga, nagraragbi sa loob ng QGC. Imbis na dumura lang yung pulis doon sa plastic, sabi na nila nag-rugby daw.
Grabe talaga yung mga... Kita ko na yung utak mo, oh. Maliwanag, oh. Kayo, tatanungin ko kayo. Harassment ba yon? Yung ginawa ng ating kapulisan dyan sa QGC? Press 1 sa naniniwalang hindi. Press 2 sa naniniwalang harassment. O, sige nga. Tingnan nga natin. Iba talaga pag nahanginan yung utak. Magpabuhok ka na kasi. KO. Para hindi mahanginan yung utak. Ayan o, ang daming naniniwala na hindi yan harassment. Kayo yung nang-harass. Diba? Para klaro lang. Isa itong harassment complaint, hindi pa naman case. Ano daw, we caused the... Because the... Esig patag yaw-yaw di hatur yun, eh. Sa lahat, no? Alam ko, ito si Turion, akala ko noon matalino. Bobo din pala ito. Diba? Nagmukha lang matalino dahil sa anong suot niya dyan? Anong suot niya? Ano to? Ano to? Eyeglass? Nagmukhang matalino dahil sa eyeglass. Tanggalin yung eyeglass. Diba? Turion naman! Rising of people publicly against the government nung incident nung August 24 at saka hinimok daw namin yung mga tao na mag-alsa. Totoo naman eh! Totoo naman eh! Sige. Hahanapin ko yung mga video na yon and idudugtong ko to. Kasi sabi niya daw eh. Biglang ito yung lawyer na biglang na amnesia. Hindi niya alam yung pinaggagawa nila. Lawyer ka lang, panindigan mo ang pagiging lawyer mo. Huwag mo nang himukin yung mga tao na mag-alsa. Kasi hindi trabaho ng abogado yan. Nagigits mo! Bobo! Laban sa gobyerno. At least nakita natin yung kabubuhan ni Turion, ha. Partida, ilang segundo lang yung pagnanalita niya dyan, pero kitang-kita talaga yung kabubuhan niya. Halimbawa, ikaw lawyer ka ngayon. Panindigan mo lang yung pagiging lawyer mo. Huwag ka na makialam sa laban nila na makikipagburdagulan ka pa dyan, gagawa ka pa, kayatin mo pa sila na labanan yung kapulisan. Diba? Kasi may mga video ganun eh. Hanapin ko yun. Diba? Yun. Hindi na trabaho po ng lawyer na kumbaga didiktahan mo yung individual dyan. Or magpaparinig ka sa kanila na magkaisa tayo! Para kay kay Buloy! Ipaglaban natin! Huwag tayong papayag na apihin tayo! O trabaho ba ng lawyer yan? Trabaho ba ng lawyer yan? Ha? Ay, naku po.